Miss Razeline Alcantara, magandang araw po. Magandang araw din po. Kayo po ay taal na taga dito po sa Atimonan, Quezon? Opo. Dito po mismo sa lugar na to ako ni anak. Ito po ay Barangay Sokol. Barangay Sokol, Atimonan, Quezon. Nabalitaan po namin na kayo po ay gumamit po ng Philippine Atoby Nanotechnology sa pag-aalaga ng baboy. Ano po ba yung inalagaan yung baboy? Ano po yun eh? Parang breed na rin siya. Hindi mga puting ganyan yung before. May kulay breed po. Parang may halong Dorox na yata po. Durok. Okay. Ito po ba'y patabain yung inalagaan nyo? Ilan po yung inalagaan yung baboy? Yung una po niyan is 10. 10 heads po. 10 biik. 10 biik. Yung pong biik na yon nung bilhin nyo ay ano ng edad? Regular na pang-release siguro po, mga 45 days. Kasi dito po, 45 days nire-release. Magkano po ba ang biik dito? Dos-dos. Mura 2,200 na po. isa. Kayo po ay pumasok sa pag-aalaga ng baboy na patabain. At katuwang nyo dyan ang inyong ina, ang inyong magulang. Ano po ang pumasok sa isip nyo? Bakit kayo pumasok sa ganitong paghahanap buhay? Samantalang kayo rin naman ay meron pong iba pang interes. Before po kasi, si mama talaga ay nag-aalaga ng baboy. So, nung si daddy po ay nagtatrabaho pa, kawil niya ni mama. So, may baboyan din po kami doon sa amin, sa Maligaya. Tapos, ayun po, yung akin po kasing husbandry ay nagsawa ng mag-employed. So, sa kanila po sa Tinandog, meron silang manukan. Ayan. Support po nung aming naging ninong sa kasal, yung ginagamit namin puhunan dito sa mga baboy. So, other income lang po. Saan nyo po dinadala yung patabaing baboy pag sa palengke lang po. May pumipick up po dito na sa palengke nila binibenta. So, dito po sa pag-aalaga ng baboy, ano po ang mga na-encounter ninyong problema bago po yan i-harvest? Minsan po pag nagbabago yung panahon, lumalabot po yung mga dumi nila. Tapos pag nagpapalit sila ng pagkain, yan, yung change mula, di ba po iba-iba naman siya, depende sa edad. Kaya, yun po, nag-adjust din po yung katawan nila. So, nagtatai po sila, scouring. Bukod sa scouring ay, nasumpuhan niyo po ba sa problema na ito po ay namamatay, yung mortality po? Meron po ba kayo mortality? Wala naman po. Sayang, madam. Pag namatayan ka ng isang biik, aray ko. So, ito pong mga pagkakasakit lang ang naging problema. Ngayon po, paano po ninyo nilulutas yung mga ganyang problema? Ayun, nung gumagamit po kami ng Atoby as in ever since po dinala dito yung mga biik, inatoby po talaga namin. Kaya lang, sinasama sa inumin kasi nga po yung pagkain nila is pellet. So, ang ginagawa po namin noon, sa inumin. So, every time po na papainumin yung mga baboy. Paano po ang timpla ng ginagawa ninyo pag sa tubig? Pag po normal lang, parang 1 teaspoon sa isang 1 liter na tubig. Yun po yung minimix namin. Tapos, pag po may changes sa kanila, yung pinatamlayan silang kumain, medyo nagtatae, yun po, dinodoble lang namin yung dose. Nasusolve naman po ang problem. Eventually naman po, nasusolve. Paano nyo po nalaman yung paggamit ng Atoby, ng technology? Before pa po kasi, mama, gumagamit sila sa halaman. So, may mga palayan po kami dito. Yun talaga yung ina-Atoby nila. Maganda po ba ang naging resulta doon sa palayan? Sabi po nila na babawasan, na-eliminate talaga yung mga pest, yung mga maliliit na insekto, hindi siya dinadapuan ng So, sabi po nila, kung dadaan siya sa hayop, mas kasi kumbaga dual purpose na po yan pagka dumaan na sa katawan ng hayop. So yung mga waste po, yan, inipon pa po yan ni mama noon. Mga dumi. So yung waste po ng baboy, iniipon, ano po ang naging epekto nung technology do sa dumi? Wala po siyang hindi po siya masyadong ganun kabaho talaga as in.
Tapos, ang ano po namin, unlike kapag walang ganon, hindi po masyadong inuud. Kasi dati po nung bata pa ako, naalala ko, pagka basta yung tayo ng baboy, bago siya ma-decompose, at nagkakaroon po siya ng malalaking para mga bula-bulat eh. So dito po, hindi naman masyadong ginagano. Tapos parang mas mabilis po siyang ma-decompose compared dun sa walang technology. Pagdating po sa paglaki, gaano po katagal ang inabot ng pag-aalaga bago po siya inilabas? Noon kasi po, okay yung simula. Kaya nga lang, yung first batch kasi ng aming mga baboy, nung mag-start kami ulit magbaboyan dito. Pangatlo na po itong nandito eh. Ano na po naman yun, nagkasakit ako. Eh ako po yung basically nag-aalaga talaga sa kanila. So, napabayaan po sila. Kaya medyo natagalan. Pero normally po, ano po yung pinakamabilis na panahon ng pag-aalaga bago siya Sila mama talaga kasi po pinapabot nila ng halos mag-4 months before sila ma-release. Okay. So, sa pangkalahatan, ano po ang masasabi niyong payo sa ating po mga nagbabalak magnegosyo? Gayahin din po ang inyong sinimulang negosyo kahit ganyang bata pa po kayo. Basta ang negosyo, hindi lang siya basta kasi pinapasok dahil gusto mo lang. Or may available na resources ka lang na pwedeng gamitin. Kasi, based on experience, ang magnegosyo ay maraming risk na kaakibat. Tapos, dapat talaga, nire-ready mo yung sarili mo before ka mag-engage sa kahit anong negosyo. Kasi, pag hindi ka ganun ka-prepared, disaster ang nangyayari. Good thing nga lang talaga po, pagdating sa agricultural products, sinamama talaga, malaking support. O parang pag hindi mo na kaya, sige sila na. Kaya basically po, si mama sa si papa yung katuwang namin dito. Actually may mga future ventures pa kami na hinapaaga lang yung dating nyo. So, meron po bang parte ang Philippine Atobi Nanotechnology sa mga susunod pa ninyong mga Malamang po, papasukin? kasi talagang tinatangkilik namin yung product. So, yun, number 1 kay Daddy. Tapos, yun, we wanted to create kasi a product na, kumbaga, angat sa iba. So, based on, yung ibang product kasi makikitaan mo siya ng negativities. So, parang konting elimination ng negative na yan para makakreate ka ng quality talaga na magpapakilalang ito yung produkto. Nabanggit niyo po yung quality, ano po? Huling tanong na po ito. Nasubukan niyo po bang tikman ng karne ng mismong inalagaan ninyong baboy? Masarap po siya. Ano po ang kaibahan nito sa ibang karne na natikman niyo? Yung iba kasi po, kahit anong ilagay mo, parang may amoy pa rin siya, may lansa siya. Pag ginamitan ng technology, hindi po ganun eh. Approve po. Malinamnam po ang karne niya. Kaya kami talaga, yun yung technology na plan namin gamitin katuwang dito sa lugar. Opo. Maraming salamat po. Sige po. Nakita niyo na po ba sa YouTube yung sample sa Bayan Dairy Farm? Pinakita po namin isa, 1/4 ng isa ang dairy. Yun na nga. Buhalaw na. Nakalabas pala yung kain nandito. Kain na, kahit tubig yun. Para hindi siya Tapos may drum na nakaganon. Yung isa,